Yan. Okay? Po. Okay, magandang umaga po. Okay, sa atin mga kasiti. Okay, ayan po. Ganda ng background po. May electric fan. Okay, ayan po. Yan yung laging tanong sa akin eh. Laging tanong sa atin ngayong umaga na to. Okay? Dapat ba natin dapat ba natin kasawaan bilang isang safety officer, bilang isang supervisors, o bilang isang sinelect o binigyan ng tamang positions or direktiba ng ating kumpanya to guide our colleagues? Kasi marami tayong naririnig, marami tayong nakikita, marami tayong ayoko ng niyan, sir, pasaway naman yan eh. Right? Ayoko ng pagsabihan yan. Mas matalino pa sa akin yan eh. Ayoko ng pagsabihan yan. Bakit? Kasi hindi naman sumusunod yan. Okay? Diba? Huwag mo sabihin hindi na naranasan ni Ma'am Marisol. Si Ma'am Marisol may sinabi sa isang manggagawa, hindi ko nasasabihin kung anong posisyon. Pagbalik, hindi nagawa. Bakit hindi mo nagawa? Sir, hindi ko naintindihan kasi yung utos mo. Right? Nagbibigay tayo ng memo, nagbibigay tayo ng letter, marami hindi nakakaintindi. It's a part of our OSH communications, no, na lagi nating sinasabi, no, na mabigyan natin ng tamang kaalaman ang ating mga manggagawa. Huwag nating kasawaan. Bakit? Kasi unang-una kapag kinasawaan natin to or sinabi natin nawala na tayo ng gana, the accident will be occurred. Correct me if I'm wrong. The accident will be happen. At kung ang aksidente na yon ay mangyayari sa ating lugar gawaan, don't expect na may magiging don't expect na walang magiging losses. Sabi nga natin, all accident happen in our workplace, ang nagiging resulta ay gastos. Uulitin ko, hindi po tayo open-minded sa insurance. We're not open-minded saan? Sa ating pong St. Peter. Pag inalok mo nga yung mga kasama natin ng St. Peter, hindi. Ito bibili niyan. Right? May mga manggagawa tayo na may walang mga health card. Right? May mga manggagawa tayo na mabababa ang kanilang ulitin ko rin. Hindi porket nagka-health card ka, yan po yung tinatawag nating gateway to hell na. Bakit ito napapansin ko rin, guys? Kung kailan nagkaroon ng insurance, ano sasabihin? Sir, bakit? Masama pakiramdam ko. Magpapacheck up ako. Bakit? May insurance naman ako, may card naman ako. Hindi ganun po yun. Kaya dapat before, diba? Alam natin kung paano dapat natin ginagamit ito ng tama. Alam natin kung paano natin dinedirect ito. Okay, bakit? During accident incident investigation kasi, okay, makikita natin, ano po ba yung mga maaaring lapses? Ano po ba yung mga maaaring kulang? Right? Sa ating pong investigations, makikita natin, no? Ano ba yung facts of accident? Pag sinabi natin facts, ano yung root cause? Madalas, ano sinasabi natin? Sir, na-accident yung tao kasi mababa ang kaalaman. Ano yan? Lack of awareness. Because of the unsafe act happened in our workplace. Bakit? Kung mataas kasi ang kanyang kaalaman, right, hindi mangyayari yan. Pero sa totoo lang, right, did the supervisor assist? Di ba? Did the lead man, did the foreman, did the engineer, did the supervisor, lahat po sila, all of them. Yan ang lagi nating isang simpleng katanungan. Naibigay po ba ng supervisor para sa kanilang manggagawa yung tamang kaalaman na dapat na ibibigay? Simple things. Simple orientations. Simple memo. Simple toolbox meeting. Simple inductions. Simple GHA applications explanations.
Simple. Hindi natin sinasabing buuin mo yung buong araw. Just simple advice every day that we need to conduct. Bakit natin dapat natin hindi kasawaan? Okay? Kasi bakit? During accident incident investigations, kailangan makita natin yung sinasabi natin, yung accident occurred in order to explore an actions that should be taken to prevent or minimize reoccurrences of accident. That's the accident investigation. Ngayon, paano mo mami-minimize, paano mo mape-prevent yung reoccurrences o maulit-ulit? Paano mo gagawin? Paano natin gagawin, di ba? I-educate natin yung mga tao, bibigyan natin ng mataas na kaalaman, bibigyan natin ng mataas na kalidad, no? Paalam natin. Kunyari, si Sir Vicente, tatanggalin na natin yung salitang question mark sa isip niya. Ito po ba, pag ginawa ko, ma-aksidente po ba ako? Ito po ba, pag ginawa ko, bawal sa kumpanya namin? Right? Diba? In the simple things, no? Na dapat po ba natin itong, binibigyan ng action taken? Like sa offices, sample natin, meron bang mga tao na nagtatap sa balikat mo, oy, pre, pakiayos yung likod, yung pagkakaupo. Di ba? Uy, sir, every 1 hour, 1.5 hour, yung pagtutok mo sa computer. Right? Sir, yung pag-inom mo ng kape, ma'am, pag-inom ng kape, bawal yan. Pag hindi nag-alok. Right? Di ba? Bakit? Sample natin. Bakit? Dapat malaman ng tao paano ba dapat tayo, gaano ba karami? Kaya nga yung hypertension, isa rin niya sa mga, di ba, nagiging cause. Sa init ngayon, eto. Tanungin natin, may question mark ako ng laging alam ba natin kung ilan ba, ina-update ba natin yung ating mga staff about dito sa degree? Or, heat degree everyday po sa labas gawaan natin sa mga tao. Di ba? Lumalabas yan, nagpo-43 tayo ngayon. Lumalabas din, di ba? Yung maghapon na nasa initan yung tao, pwede po ba maging health concern sa kanya? Yun yung sample natin. Kasi bakit? If we give them a proper knowledge, sir, medyo mainit po ang ating pong panahon. Magdala po kayo ng tubig. Sir, pag nakakaramdam kayo ng medyo hindi maganda po ang inyong kalagayan o inyong katawan, pwede nyo po ba kaming i-call ng attention? In the simple things na ibibigay natin yung kaalaman na meron silang malalapitan. Bakit natin kakasawaan? Sometimes yung iba kinasasawaan yung pag-attend ng toolbox meeting. Tanungin natin, bakit nila kinasasawaan? Right? Yan yung mga bagay na dapat po natin kung maidirektiba. Yan yung mga bagay na dapat natin maibigay upang makatulong tayo sa atin pong accident and incident prevention program. Yan yung mga bagay na dapat po na ibibidirektiba natin para ma-eliminate natin yung mga hazard aspects sa workplace natin. At ma-identify natin yung hazard na yan. Kung ngayong panahon na to, summer, alam natin kung ano yung mga hazard aspects sa workplace natin. Alam natin kung ano makakadulot doon sa ating mga manggagawa, sa ating mga kasamahan about this. Thank you ba na? May papawarin si David. Ilan? Ang sabi, wala. Okay? Yun na? Bibigyan natin.
Yan yung simple po natin. Kumbaga sabi nga natin, if we identify the hazard, we need to explain to our colleagues, even our top management. Diba? Kaya nga po, ano sinasabi natin, parang kapag uma-attend kayo ng training ng safety, dumadami yung trabaho mo. Bakit? Dumadami yung kaalaman mo. Ay, dapat pala ako nag-orient. Dapat pala ako nagte-training. Dapat pala hindi na ako mati ng training. Bakit? Dumami lang yung kaalaman ko, dumami lang yung trabaho ko. Right? Yan ang totoo. Dati, di ba? Pag sinabi mong safety officer, ano lang ano tingin sa safety officer? Lakad ng lakad. Inspect ng inspect. Saway ng saway. Police sa side. Yun ang tingin lang sa safety officer dati. Di ba? Pero, nung natutunan mo yung training ng totoong safety officer, at umating ka ng totoong training para sa safety officer, nalaman mo na hindi ganun kadali ang trabaho ng isang safety officer. Sample, identifying the hazard. Right? Kasi ang ugali natin in the basic information, kapag po nagtrabaho working at night ng tao, pag mahuhulog po siya. Yun agad yung hazard aspect natin. Hindi natin kino-consider kung physical ba, electrical po ba, mechanical po ba, ergonomics po ba, biological or chemical ang naging dahilan kung bakit siya nagkaroon ng safety concern at health concern. Ngayon, nung after ng training, yung po yan. Hindi pa nangyayari, katulad din sa sinasabi ni Sir Vicente, nagtatamang inala ka na. Doon mo na-identify na na ito yung magiging health concerning, ito yung magiging safety concerning natin because it's indicating sa ating pong reporting that you need to identify the hazard aspect so you early correct that. If you early correct that, yung risk factors mawawala. Right? Yan yung lagi niyong tatandaan. Yung aspeto, direktiba, communications ay napakadali. Kung alam natin kung saan tayo magpo-flow. Parang pagdadrive lang yan eh. Kung hindi ka marunong mag-drive, di ba? Saan mo ilalagay? Segunda, tercera. Pero hindi. Dapat sa primera ka. Paano ka aabate? Paano? Yun yung sample natin. No? Sa trabaho kasi natin is i-continue to conduct an investigations to what? To accident prevention program po natin. Unang-una ha, pag may mga aksidente pong nangyayari sa workplace nyo, pwede po bang iwasan natin yung sisihan? Ngayon may nagtanong sa akin, Sir, bakit pag-aksidente pinag-uusapan, laging si safety officer ang hinahanap? Bakit nga ba? Right? Tingnan nyo, social media, safety officer. Right? Pag local government nag-investigas, hinahanap si safety officer. Kasi nga trabaho natin. Nakalagay naman po sa OSH standard, nakalagay naman po sa RA 11058 na as a part of OSH committee, nakalagay naman sa DO13 na part po tayo ng investigating team sa OSH accident po natin or accident incident investigation that we need to promote. Kasi bakit? Kung hindi natin alam na trabaho po pala natin bilang safety officer at trabaho pala nila bilang part ng OSH committee katulad ni foreman, ni leadman, ni engineer, ni OSH, ni employer representative na sila rin ay mag-a-assist ng ating pong government employee or government inspectorate, hindi nila gagawin. Yun yung sample natin. Okay? Tatanungin naman ng mga investigator. Sir, may tamang orientation po ba itong mga tao na to? May tamang training po ba yung mga tao na to? Magbibigay tayo ng investigations. Magbibigay tayo ng proof of evidence. Sir, meron na pong mesyan, may orientations, meron na pong ano yan. Okay?
Because of what? If may mga direktiba po tayo, okay, ang unang maiiwasan natin, health concern, safety concern, or open close parenthesis, aksidente. Bakit? Kung gusto nating paiwasan ang aksidente sa isang tao, di ba ano sinasabi natin? Bago umalis yung tropa natin, o yung kamag-anak natin, di ba, ingat? Di ba? May aalis tayong kamag-anak, may aalis tayong, mag-iingat kayo ha, madilim na, gabi na, etc. blah blah. It's remind. Right? Di ba sinasabi ni Sir Marcelo sa kasama niya, pre, ingat ka ha? Di ba? Thank you, pre. Ano sasabihin ni Sir Marcelo? Tanga ka pa naman, kaya ingat ka. De, joke lang ha. Yung mga ganun, we always remind them is a simple na trabaho natin or nagkikare tayo. Right? In the simple na ba, tinatapik natin, nire-remind natin sila, di ba? Sa palagay mo, si Ma'am Jessica, as the position, ako yung supervisor ni Ma'am Jessica, hinahayaan ko lang si Ma'am Jessica sa trabaho. Hindi ko ini-evaluate yung trabaho niya. Hindi ko pinapansin yung trabaho niya. Sa palagay mo, ma-appreciate ni Ma'am Jessica, parang wala naman akong supervisor. Right? Parang wala rin naman akong ganito. Di ba? Simple things, di ba? It always, we remind them. No, ini-evaluate natin. O, kapalagay mo si Ma'am Maricon. Naku, kaya yung akong tawagin tong pangalan ni Ma'am Benbil, ano na lang. Ma'am, ano palayo mo, Ma'am Maricon? Kon na lang. Yan, kon na lang. Yan, okay? Huwag na yung kompletong Maricon na lang. Maricon, okay? Okay? Kon. Sa palagay mo si Ma'am Kon, right? Yan yung simple things na, di ba, nagkakamali siya, inaayos natin. Kung may mga concerning sa site, dinidirektiban. Trabaho natin yan as a supervisors. Di ba? Pansinin mo kung ang supervisor mo laging anger, may problema, anger management. Ang hirap yan, toxic, di ba, ang tingin natin yan? Correct me if I'm wrong. Kaya minsan sabi nga natin, mas masarap magtrabaho kapag yun pa naman tayo, family bonded po ang Alam mo po ba ang Pilipino ay oriented sa family bonded? Kaya minsan tayo yung isa sa mga Hindi, totoo basahin niyo yung mga libro ng ginawa sa UP, sa Lasal. Okay, bakit daw hindi umaasenso yung Pinoy? Huwag lang sinegosyo. Because of what? Sometimes nagiging hadlang yung family bonded natin. Saan? Sa workplace natin. Tingnan mo, pansinin nyo. Yung kasama mo sa trabaho, ang tingin mo mas tropa, best friend. Saan tayo nakakita ng best friend? Sa loob ng trabaho. Saan tayo nakakita ng release, stress reliever natin? Sa trabaho. Bakit? Doon mo nakukwento pag may problema ka sa boyfriend mo. Sila yung unang nakakahalata pag may problema ka sa bahay mo. Right? Ito masama. Pag may narinig ka doon sa best friend mo, di ba nanghina, sa dami ng tao sa iyo ko pa narinig. Okay? Then yung mga sample natin, we need to act as advisory capacity pertaining for that. Because the accident incident investigations, we need to control the scene. Di ba? Sample natin Eddie Garcia. Ano nangyari sa pagbubuhat kay Eddie Garcia? Improper lifting. Imbis na nakatulong, mas lalong naging cause kung bakit napahamak si Manoy Eddie Garcia. It's like that. So, kung nak-notice natin may mga violation to meter time ganyan, we need to notice, okay, na dapat i-control natin ito para ma-remove yung reoccurrences. Uulitin ko, iwasang-iwasan po natin kapag may mga aksidenteng nangyayari sa site ay manisi po agad.
Please. No? Yan po yung lagi nating tatandaan. Kung may mga violation committed ang ating mga kasamahan, mayroong mga accident, incident na nangyari sa site, huwag na yung manisi agad. Hindi nating trabaho bilang supervisor, bilang safety officer, maging police sa site. At lalong-lalo na maging husgado. Bakit? Kaya pala na aksidente ito kasi kasalanan mo. Right? Hindi natin trabaho yan. Okay? Hindi rin trabaho ng HR yan. Hindi rin trabaho ng admin yan. Any violation committed in our workplace, meron tayong what? Occupational Safety and Health Violation Rules and Regulation. Ngayon, gagawa natin ang report as what? As advisory. Sir, ma'am, ito ginawa ko as a recommended control. Ngayon, sisend mo kay HR, i-discuss niya sa top management. Ganun lang po yan. Minsan ano sa nasabi natin, napapaaway si HR, napapaaway si admin, napapaaway si safety manager, si safety officer. Bakit? Pinatanggal niyo ako. Okay? Because of what? Because of the safety rules and regulations, we all act as advisory. Recommended lang tayo. Sino ang nag-a-approve? Si top management. Diba? Hindi tayo nagkulang. Bakit? In gather data o gather information o na-analyze natin sa data o sa ano natin, yan po yan, during investigations. At, syempre, nag-write tayo, okay, nag-provide tayo ng tamang reporting. Diba? Tatanungin ng ating top management, check, na-orient mo ba yung mga tao na to? Yes po. Eh, ba't na-aksidente? Pwede ko ba sabihin kay boss, sir, tatanga-tanga kasi yung tao natin. Pwede ko ba sabihin sa boss ko na, sir, kasama kasi sa trabaho natin yung aksidente? Hindi. That's why, during accident incident, no sinabi ng speaker o nung ano yun, nung naunang araw, is laging ganun, na dapat natin ina-analyze natin data, binibigyan natin ng tamang reporting or tamang sistema para mas maunawaan ng ating mga tao yung causes. Kasi bakit? Kung cause po ang pinag-uusapan, maraming kadahilanan yan. That's why we have a why analysis. Diba? Bakit nangyari po ito? Bakit na-aksidente po ito? Ano dahilan ng aksidente? Bakit po ba na yung mga sa why analysis is we call that a program. How we control the scene. Okay? So, i-a-advise na naman natin team. O kapag po may ganitong sitwasyon, ito po ang gagawin natin. We need to prioritize the victim. Okay? Kung sakali, okay, may mga first aid tayong situation gawin. Right? So, bakit? Magsasawa ka na naman. Sir, inorient ko na yan last week eh. Sinabi ko na sa toolbox meeting yan, pero tingnan mo yung mga tao. Nung may na-aksidente, pinabayaan na naman. Nagsawa na. Right? Sir, ayoko na i-orient yung mga tao, yung mga forma, yung mga supervisor natin. Bakit? Ganun din eh. Tayo rin naman yung kakandak ng accident incident investigation dapat tayo. Yun yung sample natin. Walang support. Pero during accident incident investigation, nakita natin na may progress. Right? May progresibo. Kung yung progresibo na yon ay nakikita natin at continuous na natin i-evaluate, maging masaya na tayo. Bakit? Kasi may progresibo na in the previous at ngayon. Kaya nga po sabi natin, walang perfectong tao sa mundo. Walang perfectong kumpanya. Walang perfectong organizations. Jerry. Right? Walang perfectong tao. Right? No? Meron sir, meron. Walang,
wala tayong magiging Inamasyahan ko yung isa eh. Dalawa to. maayos na programa Hindi yan coding. kung Tanungin ko muna sir. kung Tanungin ko muna. konti ang nakakaalaman o tayo lang ang nakakaalam ng programa. Okay? Yan po ang lagi natin tatandaan. We need to help them, okay, by giving them a proper knowledge. Okay? If may mga victim, sabi natin, tulungan natin. Kung may mga victim o anong aksidente, i-isolate natin area. It's like that. If the simple things na orientations, in the simple things na training or direktiba, yan po yung sinasabi natin. Sir Joey. Okay? Go. Diyan po natin Walang may ito, coding dito. binibigay. Pinipasay natin yung tamang evidence. Okay? Yan po yan. Okay? Yung mga photo, di ba? Kapangalaga po ng yung mga ganitong direktiba ay dapat po nating huwag kakalimot.